Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi na nag-aksaya ng oras ang lahat at agad silang nagtipon sa harap ni Minghi. Sabay-sabay nilang isinigaw na ipamahagi na ni Minghi ang mga gawain para sa operasyon. Ipinaalam ni Minghi na bago niya may talaga ang mga gawain, kailangan muna niyang muling ayusin ang mga grupo. Inanunsyo niya na dahil sa kakulangan ng tauhan, hahatiin sila sa tatlo, Operation Alpha Team, Operation Beta Team, at Intelligence Team. Itinalaga niya si Zhang Hu bilang pinuno ng Operation Alpha Team. Si Feng Ling naman ang naging leader ng Operation Beta Team. Bilang Operation Commander, si Luo Lin ang pansamantalang namuno sa Intelligence Team. Inutusan ni Minghi ang lahat na pamwesto sa likod ng kanilang mga leader ayon sa pagkakatalaga sa kanila. Ilang sandali ang lumipas, matapos nilang makasama ang kani-kanilang grupo, sabay-sabay silang humarap kay Minghe, at naghintay ng buong atensyon para sa karagdagang utos. Nang makita niyang handa na ang lahat, nagsimula ng magpaliwanag si Minghi tungkol sa mga detalye ng kanilang operasyon. Matapos ang pagpapaliwanag, hindi makapaniwala si Luolin na tunay nang nakahanap si Minghe ng paraan para tuluyang lipulin ang mga parasitic demons. Naisip niya na sa pamumuno ni Minghe, tiyak na mas lalo pang lalakas ang Dragon Tooth Organization. Sa sandaling iyon, idineklara ni Minghe ang pagsisimula ng operasyon para sa ganap na paglipol ng mga parasitic demons. Agad na sinuri ng dalawa ang lahat ng talaan ng komunikasyon ng parasitic demons na si Wulong. Kasabay nito, ang mga dating kasapi ng Dragon Tooth ay nagtatanong sa mga tao tungkol sa mga lugar na pinuntahan ng mga parasitic demons nitong mga nakaraang linggo. Sa Dragon Tooth Operation Base, kaagad na inayos at pinagkumpara ang lahat ng impormasyon para makita kung may iisang taong nakasalamuha o lugar na pare-parehong pinuntahan ng mga parasitic demons. Samantala, sa isang bar sa Nandu City, nanginginig ang isang matabang lalaki habang nakatitig sa isang babae na sa katunayan ay isa ring parasitic demon. Sinabi ni Luolin kay Minghe na ang parasitic demon na iyon ang malamang na nagsusupply ng mga pampasabog para sa pagsabog sa lungsod. Pinaghinalaan niyang ginamit nito ang kanyang anyo upang akitin ang mga opisyal at makalusot. Dagdag pa niya, ang matabang lalaki sa harap nila ay isa sa mga opisyal na nagbigay daan para makuha ng mga halimaw ang mga materyales para sa bomba. Nang lumapit si Minghe sa matabang lalaki, kaagad nitong idineklarang wala siyang kasalanan. Ngunit walang awa siyang sinipa ni Minghe sa mukha at tinawag na basura. Sumalpok ito sa pader, bumagsak, at agad lumuhad habang nagmamakaawang huwag siyang patayin. Mas lalo pang nagngit-ngit si Minghe, hindi siya makapaniwala na may lakas pa itong humingi ng awa. Nang sabihin ni Luolin na huwag na niyang sayangin ang lakas sa isang tulad ng matabang lalaki, mariing ipinahayag ni Minghe na ang lahat ng parasitic demon at mga taong pumapanig sa kanila ay karapat-dapat mamatay. Inutusan niya si Luolin na dalhin ang matabang lalaki kay Chief Chin, kasama ng iba pang ebidensya laban sa iba pang basura, upang lahat sila ay magbayad sa kanilang kasalanan at magdulot ng hustisya para sa mga nasawing mamamayan. Ilang sandali pa, pumasok ang isang kasapi ng Dragon Tooth at dinala ang matabang lalaki matapos sabihing na ipadala na niya ang mga ebidensya kay Chief Chin at tiyak na haharapin nito ang kaso. Ipinaalala ni Luolin kay Minghe na ang pangunahing misyon nila ay ang paglipol pa rin ng mga parasitic demons. Pinakalma niya si Minghe at pinaalala ang magandang balita, na sa loob ng 5 oras ay 7 na agad ang kanilang natagpuan. Ngunit mariing tugon ni Minghe, hindi pa sapat yan. Ipinunto niya na marami pa ring nagtatagong parasitic demons at wala pa silang bakas tungkol sa pansamantalang leader. Dagdag niya, kung hindi sila bibilas, tiyak na mababahala ang mga kalaban at muling magtatago, at kapag nangyari iyon, mas mahirap na silang mahanap. Tiniyak naman ni Luolin na sa patuloy na pagdating ng impormasyon kada minuto, hinding-hindi makakatakas ang mga halimaw. Nang tanungin ni Minghe ang kalagayan ni Feng Ling at Zhang Ho, iniulat ni Luolin na dahil sa impormasyon, matagumpay nilang natunton ang target ng walang aberya. Natuwa si Minghe at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala pa sa dalawa. Sa mismong sandaling iyon, sinabi niya kay Luolin na kailangan na nilang umalis at tumungo sa susunod na lokasyon. 10 oras ang lumipas, sa harap ng napakalaking City Hall ng Nandu City. Nagtipon si Minghe at ang iba pang kasapi ng Dragon Tooth habang naghihintay sa isang tao. Ilang sandali pa, dumating si Chief Chin,
at agad na hinanap sina Minghe at Luolin. Tinanong niya kung sigurado ba sila. Nagbabala siya na kung magkamali sila, malaking problema ito at maaaring makaapekto sa plano ng kanilang counter-attack. Hiningi ni Chief Chin na gamitin muna ni Minghe ang calamity sensor para makumpirma ang target. Ipinaliwanag ni Minghe na kaya lamang ng sensor na tuklasin ang kalamidad na mas mababa ang antas kaysa sa kanya, kung mas mataas, magiging walang silbi ito. Diniin naman ni Luolin na base sa lahat ng nakalap na impormasyon, tiyak na ang administrative officer ang isa sa mga parasitic demon, at malamang ay siya rin ang pansamantalang leader. Tiniyak ni Minghe na handa siyang akuha ng buong responsibilidad kung magkamali man sila. Aniya, kung pababayaan nila ang opisyal na iyon, mas malaking panganib ang dala nito sa hinaharap. Kahit isa sa 10,000 posibilidad, dapat silang maging maingat. Napagtanto ni Chief Chin na tama siya, kaya't ibinigay niya ang utos kay Minghe na simulan ang operasyon. At sa isang iglap, sina Feng Ling, Minghe, Zhang Hu, at Luolin, ay sabay-sabay na tumakbo patungo sa City Hall. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng gusali, biglang huminto ang apat at humarap sa isang napakalaking pinto. Hindi napigilan ng administrative officer ang mapasigaw sa gulat nang biglang pasukin ni Minghe ang kanyang opisina. Galit niyang tinanong sina Minghe at Luolin kung ano ang ginagawa nila, kung nagbabalak ba silang magrebelde at kung alam ba nila kung anong klaseng lugar ang basta na lang nilang pinasok. Mariing sagot ni Minghe, nahuli ka na. Ang tunay mong pagkatao bilang isang parasitic demon ay nalantad na. Pipili ka ba, susuko ka, o babagsak ka sa amin? Mariin namang itinanggi ng opisyal ang paratang, ngunit mabilis na sumugod si Zhang Ho. Sinabi pa niya kay Minghe na wala nang saysay ang makipag-usap sa basurang tulad ng opisyal. Napahiyaw sa sakit ang opisyal habang pinipigil ang unang atake. Ngunit hindi nag-atubili si Zhang Ho, dinagdagan pa niya ang lakas ng kanyang suntok hanggang sa tumilapon ito. Walang palugit, mabilis siyang sinundan ni Zhang Ho, sunod-sunod ang kanyang mabibigat na suntok at sipa. Pilit namang umiiwas at nagtatanggol ang opisyal. Matapos ang saglit na pakikipagsagupaan, mapanuyang sinabi ni Zhang Ho na hindi niya inasahan na ang isang opisyal na hindi sanay lumaban ay may lakas ng isang White Swan rank. Pinuri niya ito dahil mahusay nitong naitago ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit binalaan sila ng opisyal, huling pagkakataon na ito. Itigil ninyo ang pag-atake, at parang walang nangyaring laban na ito. Bigla, mula sa aura ni Zhang Ho ay nabuo ang imahe ng isang tigre, at umatake ng biglaan. Hindi nakaiwas ang opisyal at muling tumilapon. Napasigaw siya sa sakit habang pinipilit na huwag matangay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga misteryosong baging na mabilis na tumubo sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Ho, lumabas na ang tunay na anyo ng opisyal, isang plant-type parasitic demon. Galit na isinigaw ng opisyal na papatayin niya si Zhang Ho, ngunit ngumiti lamang si Minghe. Masaya siya dahil plant-type ang kalaban, maaari niyang gamitin ang kanyang huling bote ng liquid stardust. Agad niyang ginamit ang kanyang rock punch, Absolute Zero Frostbite. Sa isang iglap, binalot ng yelo ang opisyal. Ngunit pinagtawanan siya nito, ganito lang ba ang kaya ng yelo mo? Hindi mo ako kayang selyuhan. Nagsimulang mabasag ang yelo kaya dali-daling humingi si Minghe ng tulong kay Feng Ling. Pahiram ng apoy mo. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Feng Ling ang kanyang ultimate technique, Through Flame of the Phoenix. Ang apoy ay pumulupot at agad na sinipsip ng kamao ni Minghe. Nang tuluyan niya itong masipsip, inihanda niya ang kanyang pinakamalakas na kombinasyon, Absolute Territory, Vacuum Realm, kasabay ng Rock Punch Ultimate, Flaming Phoenix. Hindi agad siya umatake. Sa pamamagitan ng ilang hand gestures, piniga niya ang kanyang Vacuum Realm, at pinagsama ito sa Flaming Phoenix. Sa isang malakas na suntok, lumipad ang dambuhalang kamaong naglalagablab papunta sa opisyal. Muling napasigaw ito sa sakit habang nilalamon ng apoy ng Phoenix. Kasabay nito, sumabog ang malaking bintana ng opisina, nagtilamsikan ang mga bubog sa lupa. Pagkalipas ng ilang sandali, nang hamupa ang usok, isang berdeng likido ang naiwan. Agad lumuhad si Minghe at kinuha ito, ang huling liquid stardust. Pagkatapos ng tagumpay, tinawag ni Minghe si Zhang Ho, kung hindi dahil ang bagal mo, hindi ko na sana kailangan pang tumulong.
Naghahabol tayo ng oras. Napakamot na lang ng ulo si Zhang Hu, walang masabi. Masayang sinabi ni Feng Ling na mabuti at gumana ang plano ni Minghe. Dagdag pa niya, dapat ay tapos na ang lahat dahil nakapatay na sila ng 37 parasitic demons at pati na ang pansamantalang leader. Ngunit may kutob si Luo Lin. Parang hindi ganun ka-simple. Nakakagulat na ang isang pansamantalang leader ay natalo agad ni Minghe sa isang suntok. Sumang-ayon si Minghe. Pinaghihinalaan niyang pain lamang ang opisyal, isang patibong para iliga sila. Ang tunay na pansamantalang leader ay nakatago pa rin. Nagulat si Luo Lin, at agad siyang nagtanong kung may nakitang palatandaan ba si Minghe. Ipinaliwanag nito na kahit na malakas ang opisyal at nasa White Swan rank, may dalawang bagay na kainahinala. Una, ang pansamantalang leader na responsable sa insidente sa planta ng nuclear ay siguradong matalino. Kaya imposible na basta na lang itong maghintay na patayin nila. Pangalawa, ang pagiging leader ng parasitic demons ay nangangailangan ng napakalakas na puwersa upang mapasunod ang iba. Ngunit ang lakas ng opisyal ay tila pilit lang inilabas, walang tunay na bigat. Napagtanto ni Minghe na lahat ng kanilang pinapatay ay mga piyesang isinakripisyo lamang ng tunay na leader upang ilihis ang kanilang atensyon. Tahimik na umamin si Luo Lin, tama ka, kahit ako, may kutob din. Pero hindi ko naisip na ganun pala kalalim ang sitwasyon. Dahil wala pa silang kahit anong bakas sa mga oras na iyon, hindi napigilan ni Feng Ling ang magtanong kung saan nga ba nagtatago ang tunay na pansamantalang leader. Umiling si Zhang Hu at nagsabi, hindi talaga para sakin ang mag-isip ng ganyan. Ako na lang ang bahala sa laban. Nang marinig ito, ngumiti si Minghe. Kung napansin na natin, ibig sabihin ay pumalpak ang plano ng pansamantalang leader na iliga tayo. Hindi nila kayang takpan ng tuluyan ang kanilang mga bakas. Inutusan niya ang lahat na palawakin ang kanilang paghahanap, suriin lahat ng parasitic demon na nakita sa Nando City sa nakaraang taon, pati noong naroon pa ang instructor, at e-cross-check ang lahat ng impormasyon at pinagmulan. Matapos marinig ang tiyak na boses ni Minghe, sumang-ayon si Luo Lin na sundin ang kanyang plano. Pero alam ni Minghe na magiging mahirap iyon dahil kakaunti lang ang tauhan ng Dragon Tooth Organization. Kaya inatasan niya si Feng Ling na tipunin ang mga estudyante mula sa Nando Academy Student Council, at gamitin ang mga estudyanteng maingat at may kakayahan. Hindi naman sila makikibaka, mangangalap lang ng mga bakas. Pumayag si Feng Ling at agad tumalon mula sa gusali upang ipunan ang mga estudyante. Sinabi naman ni Minghe kay Luo Lin na baka kailanganin niyang magkulong at ipaubaya sa kanya ang paghahanap ng mga bakas. Kung may makita ka tungkol sa pansamantalang leader, ipaalam mo agad sa akin. Tiniyak ni Luo Lin na kaya niyang hawakan ang lahat, kaya't walang sinabi pa si Minghe, tumalon siya pababa ng gusali para magkulong. Naguluhan si Zhang Hu, at mabilis na nagtanong kung ano ang gagawin niya. Hindi na lumingon si Minghe at iniutos, tumulong ka kay Luo Lin sa lahat ng kailangan. Gusto pa sanang magsalita ni Zhang Hu, pero malayo na si Minghe. Kinagabihan, nakarating si Minghe sa kanyang apartment. Habang inilalabas ang liquid stardust, ipinaliwanag ni Xingling na malayo pa siya sa White Swan rank, at dapat dahan-dahan lang ang pag-akyat, huwag magmadali. Pinakain niya kay Minghe ang liquid stardust at maingat siyang minamasdan. Ang likidong iyon ay napakalinis at sagana sa enerhiya, kaya't agad niyang naramdaman ang matinding paglakas ng kanyang espiritu. Ilang sandali, napasigaw siya sa tuwa, umabot na siya sa high-tier Heaven Flare rank. Muling kinuha ni Xingling ang isa pang bote. Walang alinlangan, nilunok ito ni Minghe, at muling pumikit upang itoon ang lahat sa pag-absorb. Di naglaon, umabot siya sa pinnacle ng Heaven Flare rank. Tumitig siya sa dalawang natitirang bote, panahon na para maabot ang White Swan rank. Sabay niyang ininom ang dalawang liquid stardust. Bigla, sumabog ang kanyang aura at napilitang umatras si Xingling. Kailangan kong umabot sa White Swan rank, malapit na ako. Bulong ni Minghe, ngunit kahit anong pilit, hindi niya magawang basagin ang huling hadlang. Ayon sa tansya ni Xingling, sapat na ang 5 bote para umangat siya. At kahit mahina ang administrative officer, isa pa rin siyang Lord rank calamity kaya mataas ang kalidad ng iniwang liquid stardust. Ngunit nagtaka si Minghe, bakit hindi siya makalusot. Nananatili siyang nakastock sa huling hakbang.
Ayaw sumuko, nagpatuloy siya sa pagkukultibo buong magdamag. Sa kalaunan, pinatigil na siya ni Xingling. Buong gabi ka nang nagkukultiba. Hindi ka dapat nagmamadali. Damilat si Minghe, halatang desperado. Saan ako nagkamali? Xingling, mali ba ang tansya mo? Kailangan ko pa ba ng mas maraming liquid stardust? Umiling si Xingling. Walang mali sa kalkulasyon ko. Ang problema ay nasa iyo. Masyado kang mabilis na umaakyat ng ranggo kaya hindi matatag ang spirit power mo. Hanggat hindi mo inaayos iyon, hinding-hindi ka makakaakyat sa White Swan rank. Agad na nagtanong si Minghe kung ano ang dapat niyang gawin. Sagot ni Xingling, walang shortcut. Kailangan mong patibayin ang spirit power mo unti-unti, para magkaroon ka ng matibay na pundasyon. Napabuntong hininga si Minghe, labis ang panghihinayang. Ngunit sa huli, nagpasya siyang huwag munang pilitin. 2 araw mula ngayon, kahit hindi pa ako makalusot, pupunta pa rin ako para iligtas sina Lu Chen at ang kanyang ate. Maya-maya lang, napansin ni Minghe na nag-vibrate ang kanyang communication device. Nang makita niyang May 13th missed calls, agad ipinaliwanag ni Xingling na siya mismo ang nag-block ng tunog para hindi ito makaistorbo habang nagko-cultivate si Minghe. Pagkasagot niya, agad nagulat si Luolin na may nahanap silang mahalagang impormasyon tungkol sa pansamantalang pinuno. Excited na tinanong ni Minghe kung nasaan ito. Ngunit pinakalma siya ni Luolin, at sinabing baka mahirap para sa kanya tanggapin ang balita. Sinabi rin niyang ilang ulit na nilang sinuri at inimbestigahan ang paligid. Habang nakatingin sa mataas na gusali sa harap niya, ibinunyag ni Luolin na posibleng nasa Tianfeng Biology ang pansamantalang pinuno. Lubhang nagulat si Minghe, hindi niya kailanman naisip na madadami ang negosyo ng pamilya ni Feng Ling. Ipinaliwanag ni Luolin na matapos nilang suriin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga parasitic demons, kabilang na ang mga instructor, nalaman nila na ilan sa mga mataas na ranggo sa mga parasitic demon ay may koneksyon sa Tianfeng Biology. May ilan na bumibili ng produkto mula roon, at ang iba na may madalas lang dumadaan. Sinabi pa ni Luolin na dahil hindi sumasagot si Minghe sa tawag niya, minabuti na niyang imbestigahan ang nag-iisang lead na mayroon sila. Ramdam ni Minghe ang pag-aalinlangan sa boses ni Luolin kaya't kinakabahang tinanong niya kung ano pa ang nalaman nila. Ipinaliwanag ni Luolin na matapos ang tahimik na pagsisiyasat, ang tanging nakumpirma nila ay malamang na nagtatago nga ang pansamantalang pinuno sa loob ng Tianfeng Biology. Binigyang diin ni Minghe kung gaano kahalaga ang bagay na iyon at tinanong kung nasaan siya para puntahan agad ito. Hirap pa rin siyang paniwalaan na ang pansamantalang pinuno ng mga parasitic demon ay nagtatago sa Tianfeng Biology. Nang tanungin niya kung alam ba ito ni Feng Ling, ipinaliwanag ni Luolin na sinadya nilang huwag ipaalam sa kanya dahil sangkot ang kanilang negosyo. Naintindihan naman ni Minghe ang desisyon ni Luolin kaya tinanong niya ang iba pang detalye. Ibinunyag ni Luolin na kahit nagtuturo ang mga bakas sa Tianfeng Biology, wala pa rin silang natutukoy kung sino mismo ang pansamantalang pinuno. Upang hindi mabunyag ang kanilang operasyon, isa lamang computer technician ang kanilang dinakip. Dahil dito, nagawa nilang pasukin ang internal system ng Tianfeng Biology at nadiskubre nilang may ilang malalaking transaksyon ito kasama ang Astronomy Group. Nang tanungin ni Minghe kung anong klase ng transaksyon, sinabi ni Luolin na malaking balto ng mga gamot. Ngunit malaki ang posibilidad na iyon ay panakip butas lamang, dahil imposible para sa Astronomy Group na gumamit ng ganoon karaming gamot. Sa masusing pagsisiyasat, nalaman nilang ang pangunahing sangkap ng mga gamot ay isang substance na tinatawag na Qi, isang bagay na sagana sa battle runes at pinakamahalagang kailangan ng mga calamity para mabuhay. Ipinaliwanag ni Luolin na tulad ng asin para sa tao, ganoon kahalaga ang Qi sa mga parasitic demons. Agad na nakuha ni Minghe ang punto niya na ang dahilan kung bakit nakaligtas ang mga instructor at nakapagparami ng parasitic demons sa Nando ay dahil ginagamit nila ang Tianfeng Biology bilang smuggling point upang mailabas ang Qi mula sa battle runes. Matapos kumpirmahin iyon, ipinaliwanag ni Luolin na may advantage ang Tianfeng Biology dahil ito ang pinakamalaking tagapagtustos ng gamot sa buong Nando City. May awtoridad itong magdala ng espesyal na medisina para sa mga superhuman, at sa parehong oras, nasasamantala ang kapangyarihang iyon para makapag-smuggle ng mga katawan ng calamity mula sa battle runes.
Pinahayag ni Minghe na malamang ang pansamantalang pinuno ay isa sa mga board of directors ng Tianfeng Biology, dahil nagawa nitong magtago ng maraming taon. Nang tanungin niya kung may suspect na sila, ibinunyag ni Luo Lin na mayroon na. Ang pangunahing pinaghihinalaan ay si Feng Xiangyang, ama ni Feng Ling, dahil lahat ng nangyayari sa Tianfeng Biology ay dumadaan sa kanya bilang chairman at pangunahing tagagawa ng desisyon. Ngunit dagdag pa ni Luo Lin, kabilang pa sa mga suspect si Feng Ling mismo at iba pang miyembro ng board. Agad na iginiit ni Minghe na makakasiguro siyang hindi parasitic demon si Feng Ling. Subalit bagaman ayaw rin ni Luo Lin na pagdudahan si Feng Ling, ipinaalala niyang matagal nang nagtatago ang mga parasitic demons sa hanay ng mga tao. Binanggit niya sina Professor Wu Long, kapatid ni Lu Chen na si Lu Yi, at iba pang taong hindi nila akalaing magiging parasitic demon. Napakuyom ng kamao si Minghe habang naaalala si Professor Wu Long. Alam niyang tama si Luo Lin. Kaya't mariin niyang sinabi na wala na silang oras para magpatumpik-tumpak, kailangan nilang maging mas agresibo sa pagkilos. Matapos niyang sabihin na kailangan nilang higpitan ang galaw ng lahat ng mga nasa mataas na posisyon sa Tianfeng Biology, itinuro ni Minghe na marami pa ring parasitic demon sa Nando City na umaasa ng gusto sa Qi substance. Natatakot siya na baka marami pa ring gamot na may halong Qi ang nasa bodega ng Tianfeng Biology. Kaya agad niyang iniutos kay Luo Lin na magsama ng ilang tao at i-lockdown ang bodega. Ayon sa kanya, basta't nasa kamay nila ang mga gamot na iyon, mas magkakaroon sila ng kalamangan sa pakikipaglaban sa mga parasitic demons. Pagkatapos, sinabi pa ni Minghe na pwede ring imbestigahan ang production line ng mga gamot na iyon para malaman kung sino ang pansamantalang leader ng mga parasitic demons. Agad namang pumayag si Luo Lin, at sinabi niyang gagawin niya agad ito. Hiniling din ni Minghe na ipadala sa kanya ang lokasyon ng Tianfeng Biology upang doon na lang siya makipagkita. At nang wala na siyang ibang sasabihin o itatanong, tinapos na niya ang tawag at sinubukang tawagan si Feng Ling. Sa ikinadismaya niya, naka-off ang cellphone nito. Hindi niya maiwasang magduda kung si Feng Ling nga ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito.